everyone, welcome to High Peace Church Online. We're glad that you're here watching with us. And we hope that through this online service, we are able to share with you the love of Christ. So keep on watching and worship with us. Naranasan na ba ninyong gustong tumulong pero wala kayong maitulong? Sino nakakaranas doon? Di ba gusto nating tumulong pero hindi tayo nakakatulong? Ang blessing po kasi physical o material at saka spiritual. Wala namang kwenta ang blessing o pagpapalang material kung hindi ka din pinagpapalang spiritual. Kasi importante yung number 1 talaga, spiritual. At minsan, ang malungkot na sitwasyon, ang mga tao nakapokus sa material. Kumbaga, parehas naman importante yan o pinaka-importante ang spiritual kasi doon tayo pupunta pag namatay po tayo. Yung mga material blessing dito lang po yan sa lupa at kailangan din po natin. Pero minsan yung mga material na pagpapala hindi natin na ibibigay kasi sa atin pa lang kulang pa, kulang pa. No? Kaya pag-usapan natin yung mga pagpapala. Sabi nga po, ang mensahe ko pong gustong ipaabot sa inyo, pinagpapala tayo para maging pagpapala tayo sa iba. Kasi ang buhay wala namang kwenta kung wala kang natutulungan eh. Amen po ba yun? Walang kwenta ang buhay. Kung sarili mo lang yung kita mo, sarili mo lang, di ka man lang nakapag-share, walang kwenta yon. Alam po ninyo, maging sa karunungan nakikita natin yung mga nagguro o mga teacher na pakahirap ng sitwasyon nila kasi nagtuturo pa sila, nag-aaral sila ulit. Pero makikita natin, yun ang pagpapala doon na nakamtan ng bawat isa. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, alam niyo, yung mga labandera, pagpapala din yan. Yung mga naglilinis, mga sweeper sa karsada, mga pagpapala yan eh. Kaya lang, may mga tao na hindi talaga sila pagpapala. Kasi wala silang gustong gawin. May mga taong gusto lang kumain na hindi naman nagluluto. Gusto lang silang yung mga ganun ba? Dapat pagpapala tayo sa iba. At paano tayo pagpapalain kung wala tayong mga pagpapala? O paano tayo maging pagpapala kung hindi tayo pinagpapala? Kaya, pag-aralan po natin yan. Sa 2 Corinto chapter 9, verse 11 hanggang 15, ano sinasabi po dyan? 2 Corinthians 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sabi po dyan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Tuloy, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang kanilang pangangailangan, kundi naging dahilan pa ang walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. 14. Kaya buong pagmamahal nila kayong ipinalangin dahil sa kanilang kaloob ng Diyos sa inyo. Verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Sabi sa verse 11, kaya tayong pasaganain ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Sabi po diyan, pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Alam niyo yung paglagong spiritual, kasunod nun, paglagong material, mental. Ang mga lingkod ng Diyos, yung mga panatik, dumudunong po yan. Hindi yan bumububo. Naging matalas ang isipan yan. Kahit sabi nga ni Apostol Pablo, humihina man yung aking katawan, lumalakas naman yung aking spirit. Sabi po. May pagpapala. Kasi lalo na sa pagpapalang spiritual, sabi ng Diyos kung naalala ninyo, sagana ang aanihin, kaunti ang manggagawa. Kaya importante na pinagpapala din tayo spiritual kasi ang daming dapat anihin. At tayo po, habang tumatagal tayo sa Panginoon, dapat nag-i-increase yung natin, yung paglilingkod. Hindi lang yung pansarili lang, sarili lang. Hindi man lang, wala man lang, kapag nag-pray po kayo, paulit-ulit ang prayer,
pagpalain, pera, o ano, yun ang ikot-ikot lang doon. Minsan, palaguin naman yung prayer na makakapag-pray naman tayo sa ibang mga tao naman na nakikita natin. Kahit yung mga pulubi sa kalsada. Ibig sabihin, lumalago ka spiritual, yumayaman ka sa mga ganon. At sabi ng Diyos, pasasaganain niya kayo. Kaya niyang pasasaganain yon para maging pagpapala siya na tayo sa iba. At ang purpose po yun, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Ang Diyos, sa Kanya naggagaling lahat at ang Kanyang gusto lang sa atin, pasalamatan siya. Tandaan po niyo yan. At maraming magpapasalamat sa Diyos kung nagpapagamit po tayo sa mga bagay na yon. Kaya nga tayo pinagpapala. Ngayon, focus muna tayo sa material na pagpapala. Dahil nandito tayo sa mundo, kailangan mayroon tayong mga pagpapalang material. Dahil hindi tayo makakatulong sa gusto nating tulungan kung wala naman tayo. Paano tayo makakatulong? Naalala ko po yung bata pa po ako, sinama po ako ng barkada ko doon sa isang bayan sa malapit sa amin. Inang napuntahan namin, Iglesia ni Cristo yon. Yung Iglesia ni Cristo, hindi sila pumupunta sa church kung wala talaga silang abuloy. Ano pa lang, bahay pa lang, nakasubre na yan. Hindi kami sumasamba kasi wala kaming pera. Binibigyan kami. Alala ko po yon, hindi kami sumasama. Ba't di kayo sasama? Sabi, wala kami pang abuloy eh. Ganun. Ang ginawa, binigyan kami ng pangabuloy, nakasimba kami. Minsan parang ganon, nahahadlangan yung paglapit mo sa Diyos. Kasi minsan nakakahiya na pagdating sa abuluyan, parang wala kang ibibigay. Kaya alam nyo, pinagpapala tayo ng Diyos para maging pagpapala tayo sa iba. Ang daming pwedeng abutan. Kaya lang, marami ding mga tao na kahit pinagpapala na, likas talaga sa kanila ang hindi magbibigay. Kaya nga, mamaya pag-usapan po natin yon. Bakit tayo pinagpapala? Upang maging pagpapala tayo sa iba. Sa Kawikaan chapter 10 verse 22, kung pinagpapala tayo ng Diyos, yung pagpapala na yon, anong sinasabi po doon? Walang kasamang kabalisahan. Yung blessing na hindi kapos, hindi tipid. Sabi nga, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Minsan, marami namang pinagpapala na, kumikita na ng 1,000. Dati, piso-piso pa lang. Ngayon, 1,000 na. Pero yung pagpapala na yun, kahit ano kalaki yun, o anumang klaseng pagpapala mayroon yan, dapat mga pagpapala yan na walang kasamang kabalisahan. Ibig sabihin, hindi ka matatakot maubos. Hindi ka matakot maubos. Bakit? Alam mo may kasunod. Yun ang mga pagpapala. Ngayon, gusto natin yon. Sinong may gusto nun? Ako gusto kong ako ang magbibigay kaysa ako ang binibigyan. Sinong gusto siyang magbibigay? Gusto natin yon, no? Mas masarap ang pakiramdam na tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. Ngayon, gusto natin ang pagpapala. Gusto natin, lahat ng tao yun ang gusto. Ang problema po niyan, hindi natin na tutuklasan kung paano yon. Paano ba tayo pagpapalain ng Diyos? May susi po yan eh. Sa bahay ng aking ama, sabi ng Lord, maraming silid. Ang isang interpretasyon po doon, sa langit, maraming kwarto-kwarto yan. May pagpapala ng panalangin, makukuha mo yung susi, kaya mapanalinginin ka. May pagpapala ng pagsunod, may pagpapala ng pagbibigay, pagpapala ng pagpasakop, mga kwarto yan. Kung nakuha mo yung isang susi lang, ang ibang kwarto di mo mabubuksan. Kasi sa isang kwarto, isang susi lang. Ngayon, yung susi ng pagpapala, dapat malaman natin yon. At ang isa po doon, paano ba ako pagpapalain ng Diyos? Ang susi noon yung pagsunod. Sa Isaiah chapter 48 verse 18, pagsunod ang susi ng pagpapala. Anong sabi po doon? Isaiah chapter 48 verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Kung tayo'y marunong sumunod, yung blessing, parang alon sa dalampasigan, tuloy-tuloy yon. Kung pinagpapala ka nung nagsimula kang maglingkod sa Diyos hanggang ngayon, pagpapala pa rin. Ang binabanggit ng talata ay parang alon sa dalampasigan. Nakakita na kayo nun? Sinong nakakakita na nun? Tuloy-tuloy po yun.
Matakot ka kung ang dagat hindi na gumagalaw. Hindi na dagat yon. Tubig sa drums na yon. Kaya, yung pagpapala na tinutukoy po dito, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. At ang susi po nun, kung gusto po natin yon, pagsunod. Kasi ang sabi po diyan, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Sa Levitico 26:3, Levitico chapter 26:3 hanggang 11, sabi po ng talata, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang punong kahoy sa kaparangan. Alam nyo, sa panahon po nila, ang kanilang mga pinagkakakitaan, mga pagtatanim. Ngayon, kakaiba na ngayon Ang pinagkakakitaan ngayon, may mga call center na, may mga nurse na, may mga kung ano-ano mga trabaho, may mga teacher. Dati, puro lang talaga sila, lupa. At para mamunga ng sagana ang kanilang mga lupain, ang sabi po, magpapaulan ng Diyos. Para sa kanilang mga pananim, sabi po dito, sa sagana ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan, paulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang punong kahoy sa kaparangan. Sa verse 5, kahit kapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Grabe blessing. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Ngayon, i-compare natin ngayon sa buhay natin. Minsan may trabaho naman ng mga kapatiran, pero laging balisa, labing walang pahinga. Tapos ang kita, wala din na ipon. Di ba? Papansin ba niyo sa panahon natin? Ikumpara natin itong panahon nila. Sabi po, hindi pa tapos hindi pa tapos yung harvest, hindi pa tapos ang pagtatanim, mag-harvest na. Grabe yung blessing. Sabi po, sa verse 6, sabi po diyan, maghahari ang kapayapaan. Ngayon, ang naghahari, katatakutan Hindi kapayapaan. Kahit nga church, nagsara dahil sa takot na mahawa. Sa buong lupain at walang gagambala sa inyo, palalayasin ko ang mababagis na hayop na walang dirigma sa inyo. Sabi po ng Lord. Sa verse 7, matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Blessing, grabe blessing. Tuloy, sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Alam nyo, ang mga kalaban natin ngayon, mga sakit, mga karamdaman. Yung laban natin sa sakit at karamdaman, yung laban natin sa kahirapan, laban po yan. Sa noong unang panahon, literal talaga yan na may kalaban ang bayan ng Diyos. Na wala namang pagbabago ang salita ng Diyos. Sa panahon nila, kung ipinapangako ng Diyos na magtatagumpay sila laban sa kanilang mga kalaban, ganun din ang pangako ng Diyos sa atin. Kumbaga sa madaling sabi, ang mga tahanan natin, puro kapayapaan at kasaganaan ang maghahari. Walang may sakit. Pero bakit may mga sakit ang mga may tahanan? Dahil sa pagsunod, nagkulang o hindi nagtagumpay o kinulang sa pagsunod. Sabi po sa verse 9, pagpalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami, patuloy kong pagtibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, pagtibay ng Diyos yan. Tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Kaya nga ang Bible mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin natin yan binabasa. Kasi dito nakasalalay ang blessing, pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sa verse 10, anong sinasabi? Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang luma upang maimbak lamang ang bagong ani. Grabe, no? Grabe blessing. Ilalabas mo na yung una kasi may darating, hindi mo maubos-ubos yung blessing. At yun ang pangako ng Diyos. Yung bang, sino nakaranas dito? Yung refrigerator nyo, hindi puro tubig ang laman. Yung bang itapon mo na nga yung ulam na hindi na uubos kasi may bagong binibili kang isda. Yung parang ganon.
Nangyayari yung pangako ng Diyos po yan. Ang problema po natin yan, mga lingkod din ng Diyos, ang laman ng refrigerator natin, tubig at saka yelo lang. At saka mga baso na walang kung hindi mo maintindihan kung anong pinagsasaksak doon. Pero ang pangako ng Diyos, sa inyong ani ay sobra-sobra, ibig sabihin hindi pa maubos yung sweldo mo, mayroon ka na namang sweldo. Alam nyo kayo, naririnig ko, minsan aburido na yung kasi sweldo lang. Dati kasi ang mga swelduhan, pupunta ka talaga sa cashier ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo, kukunin mo yung sweldo mo. Ngayon, hindi na eh. Sa ATM ka na kumukuha eh. Ang problema ngayon, meron akong naririnig, yung ATM nila sinangla na. Sinasangla na. Iba na ang nagkukuha sa sweldo nila. Kakaiba pero Christian, ito Bakit nagkaganon ang mga tao? Bakit nagkaganon ang mga lingkod ng Diyos? Anong sabi ng Isaias? Kung sumunod ka lang, ang pagpapala sana ay dadaloy sa iyo, parang parang alon sa dalampasigan, parang agos sa ilog na hindi matutuyo. Sabi po dito, ang luma yung inimbak ay ilalabas na. Kasi may bago na. Tuloy po, sa verse 11, maninirahan ako sa kaligitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Yun ang pinakamasarap doon, yung kasama mo lagi si Lord. Alam mo, minsan nakakalungkot na, alam niyo yung presensya ng Diyos, alam mong nandyan. Payapa ka, walang gulo, nag-uusap kayo, puro salita ng Diyos ang nasa gitna. Alam niyo, pag nag-uusap ang mga Kristiyan, dapat nasa gitna lagi si Lord. Ano ibig sabihin nun? Laging nandyan ang salita ng Diyos. Minsan kasi ngayon, pag nag-uusap, ang pinag-uusapan, bakuna pa lang, nag-aaway na. Nagkontrahan na. Nagkakaroon ng problema, walang pagpapala. Paano tayo maging pagpapala sa iba kung sa buhay pa lang natin walang pagpapala? Kaya sabi po, alam po ninyo, importanteng maintindihan po natin na ang pagpapala ay nakabase sa pagsunod. Sa Lucas chapter 5 verse 4, si Pedro sumunod. Alam nyo, nangaral ang Panginoon, chapter 5 verse 4, nung nangaral siya, nakikinig si Pedro sa pangangaral ng Panginoon. Ano pong matutunan po natin dito? Sabi dito, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Anong sagot ni Pedro po dito? Sabi po ni Pedro, sumagot si Pedro po ito, Guro, magdamag po kayong nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko yung lambat. Alam niyo, minsan may mga bagay na hindi tayo sumusunod kasi alam natin may alam ako sa'yo. Di po ba? Hindi tayo na marunong sumunod kasi, halimbawa si Pedro, sinabihan siya ni Lord, ihulog mo yung lambat, expert si Pedro sa pagingisda. Sabi nga niya, magdamag po kaming ng huli, wala naman kaming huli, tapos utusan mo kaming mangisda. Pero ang sabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko yung lambat, sumunod siya. Minsan marami sa atin hindi nagkakaroon ng blessing kasi hindi sumusunod Pag sumusunod po tayo, yung imposible, nagiging posible po yon. Ano po nangyari nung hinulog ni Pedro yung lambat niya sa verse 6? Sabi po, tuloy natin, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat sa dami ng huli. Biruin mo na ba, magdamag pong nanghuhuli si Pedro pero wala siyang huli? Nung nakikinig siya sa mensahe, alam po niyo yung mensaheng naririnig niyo linggo-linggo? Sundin natin yon. Pag sinusunod natin, may blessing doon. Dahil ang Diyos sabi niya, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita ng walang katuturan. Hindi naman tayo naglalaro dito. Hindi naman ito meeting ng mga parang pagkakakitaan lang o ganun. Spiritual meeting po ito. Pag-uusap po ito sa espiritu. At kapag natututo tayong sumunod sa mga aral na naririnig natin, ang kasunod po nun, blessing. Lalo na kung alam natin ang nagsalita, hindi tao. Ako po, pag nagsalita, binabasa ko po. Alam ko kung bakit binabasa. Hindi yakin to May mga opinion ang maraming mga preacher, minsan may mga preacher, magbasa lang na isang talata, katakot-takot na dami ng kwento, kung saan-saan na nakararating. Hindi ako ganon. Bakit? Gusto kong ipakita sa mga nakikinig sa akin na hindi po akin ito. Sabi po ng talata,
nung nakinig si Pedro na ihulog ang lambat, kahit alam niya na walang isda, magdamag silang ng isda, pero dahil sabi niya sa Panginoon, ihuhulog ko yung lambat. Alam niyo, nung subukin ng Diyos si Abraham, na i-offer niya ang kanyang anak sa Diyos, sa chapter 22 verse 12, sa Genesis chapter 22 verse 12, ang ginawa niya, anong sinasabi po sa 22:12? Yung sabi ng Diyos na i-offer yung anak, ibig sabihin papatayin niya, anak niya yun, pinakamamahal niyang anak. Talagang sumunod siya. At sa verse 12, anong sinasabi po dito sa Genesis chapter 22, nung saksakin na niya yung bata, ang sabi ng anghel, tama na yan, napatunayan mo ng handa kang sumunod. Genesis chapter 22 verse 12. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Minsan tayo, hindi tayo sumusunod eh. May mga kapahayagan ng Diyos sa isipan natin, hindi tayo sumusunod. At minsan, hindi natin nalalaman yung mensahe kasi habang nandyan tayo, sumasamba tayo, iba naman ang ating topic sa ating mga utak. Ay, hindi tayo nakakasunod. Alam nyo ba, nung sabihin ng Diyos na i-offer mo sa akin yung kaisa-isa mong anak, siyempre kung ikaw yon, madali bang sundin yon? Nangusap ang Diyos sa'yo na, ang sabi kasi ng Diyos, mag-anak si Abraham at matanda na siyang nag-anak at nung malaki na yung bata, ang sabi ng Diyos, i-offer mo sa akin yung anak mo. Sa kanila, pag i-offer mo yung anak, papatayin, mawawala sa iyo yan. Kaya nga sasaksakin na yung bata eh. Sumusunod. Ang sinusunod kasi natin, sarili nating kagustuhan, hindi kagustuhan ng Diyos. Si Noe, alam niyo si Noe, gumawa siya ng barko, sinabihan siya ng Diyos eh. Gumawa ka ng barko. Bakit? Napagpasyahan ko ng lipuli na ang mundo. Chapter 6 ng Genesis, verse 13 po yun nakasulat, hanggang 22, ang haba-haba nun. Basahin natin, para maintindihan natin na napakahalagang pagsunod. Sabi po sa Genesis chapter 6, verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe na pagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Sabi ng Diyos sa panahon nila. Bakit? Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Yan, nakakatakot po yung panahon natin. Pag umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng mga tao sa panahon natin, babalik ng Panginoon. Sabi po, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Sabi po diyan. Ano nangyari? Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipris. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Tuloy, ang barkong gagawin mo ay 135 metro haba. Gagawin mong 135 metro ang haba. 22 metro ang luwag at 13.5 metro ang taas. Sino gagawa nun? Ilan silang gagawa? Siguro drawing mo pa lang sa utak mo, ano ba ito? Pero ginawa ni Noe. Ginawa niya. Nakakita na kayo ng palabas nun? Wawalo lang sila. Yung mga asawa nila kasamang helper eh. Biruin mo, wala namang mga chinso nun. Wala namang mga chin block. Ano mo yung chin block? Mano-mano talaga yung binubuhat nila yung mga truso na yon para makagawa lang. Ang hirap-hirap nun. Pero ano po nangyari? Tuloy po natin. Sabi po, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan ang tagiliran. 3 palapag. 1 palapag pa nga lang eh. Gugugol ka na ng napakahabang oras. Tuloy. Sabi po, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, sabi ng Diyos kay Noe. Ito yung pinakamagandang sasabihin ng Diyos sa atin, yung kasunduan. Ito yun eh. Pag medyo may mga bagay na nahirapan ka,
isipin mo yung kasunduan natin sa Diyos. Kaya nga, pag sinusunod mo lang yung kasunduan, may blessing. Kaya sabi ng Diyos, ako'y may gagawa ng kasunduan natin. Isasama mo ang iyong mga anak at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at papasok kayo sa barko. Tuloy po natin. Sabi po, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Isa pang problema po ito eh. Bilhin mo, mahahanapin mo yung elepante. Hahanapin mo yung zebra, tigre. Paano ko huli ng tigre? Grabe ha. Madali lang i-drawing sa utak, sumunod. Pero yung paggawa ng pagsunod, napakahirap niyan. Manghuhuli ka ng mga agila. Paano mo bingwitin yun? Kasi para hindi maubos ang lahi. Manghuhuli ka ng mga ibong, mga mababagsik, pati pa paniki. Kaya nga may paniki pa sa panahon natin, hindi naubos eh. Hindi po ba? Mga lovebird, iba-ibang klase ng ibon, ahas. Hindi natin alam kung anong kahinaan ni Noe. Baka nandidiri din siya sa ahas, pero wala siyang choice. Manghuli siya ng ahas. Kung naiintindihan po natin ito. Sabi po, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Ano po nangyari sa kasunod? Sabi po, magsakay ka rin ng tig-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Naalala ko lang yung minsan nag-alaga ngayon ng mga uod. May nag-alaga ng uod ngayon eh. Kasi yung kinakain pala ng uod, sustansya pala ng mga halaman yun. Pati sa panahon pa lang ni Noe, ano na yon, nangyayari na po yon. Ginawa na niya yon. Tuloy po. Sabi po, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Grabe din pagkain kung hahanapin ni Noe. Di ba? Naintindihan mo natin yun. Tuloy po. Sabi po, ano yon? 40 days na pagkain. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Kaya may blessing. Lahat ng tao sa mundo nangamatay, si Noe lang ang natira. Sumunod eh. Alam niyo ba, sabi ng Lord, kung paanong dumating ang baha sa panahon ni Noe, ganoon din ang pagdating sa anak ng tao. Sa ating panahon, kaya tayo pumupunta sa church, utos po ito na sa atin ng Diyos. Kaya yung mga taong nawala ng panahon nito, hindi sila sumusunod. Hindi naman katang-isip ang mga church. May church eh. Minsan usap-usap kami mga pastor, ilan ba ang tupa mo, pastor? Ganyan. Umaatin ba lahat? Hindi nga eh. Swerte na lang kung mangangalahati ako. Ang daming problema sa pagsunod. Kaya nga, dahil hindi sumusunod, ang blessing sakal. Kahit anong kayod mo, magdamag kang magtrabaho, mapagod kang magtrabaho, kung hindi ka marunong sumunod, may maharbis ka din pa kunti-kunti. Pero hindi ka naging pagpapala sa iba. Kaya tayo pinapasagana ng Diyos ng napakarami kasi hindi lang para sa atin yan. Di ba pati bayan mo, magbabayad ka. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba kung may malaki ang income mo, malaki buhis mo? Tama ba yon? May mga bayad yan, may mga penalty pa yan. Hindi ka pwedeng makarating sa destinasyon mo kung hindi ka sasakay ng jeep, magbabayad ka. Alam niyo, minsan may nagtitiis maglakad, huwag lang mamamasahe. Namamalingki yan ha, daming dala ha. Maglalakad yan dahil nanghihinayang sa piso o sa 5 piso. May mga ganyang klaseng tao, kurepot, ayaw magbayad. Pag hindi ka sumakay, hindi ka pagpapala sa driver. Amen. Alam niyo ba pagpapala tayo sa driver? Pagpapala din tayo sa labandera. Tuwang-tuwang labandera pag nagpalaba ka. Lalo na kung binabayaran mo ng sobra at pinakain mo pa, tuwang-tuwa yan, nagpapasalamat sa Diyos yan. Ang panalangin lagi sana yan, marami kang labahan. Para makapaglabas siya. Marami. Dapat pagpapala tayo sa iba at hindi ka pwedeng maging pagpapala sa iba kung wala kang pagpapala. Sumunod tayo para tayo may blessing. Sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 22 hanggang 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sabi po diyan, kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.
Sabi po. Sa verse 24, anong sinasabi sa 24? Sabi po niyan, pagkatapos, verse 23 muna. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Na pagkatapos, verse 24, tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Maraming mga Christian, tumingin lang sa salamin. Naiintindihan naman yung turo, pero ayaw sundin para lang tayong nananalamin. Alam nyo, minsan yung pananalamin natin, kahit anong pananalamin natin, hindi nababago yung mukha natin. Amen. Pero, anong sinasabi sa 25? Sabi po, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos nakalimot. May blessing po eh. Pagkatapos mapapakinggan, sinasaliksik mo, ginawa mo, may blessing. Alam mo yung pinagpipray po natin, yung pagpipray, dinodrawing lang natin yan sa isipan natin, hiningi natin sa Diyos, aksyon na. Makikita mo, may kasunod na blessing. Kaya, ang susi ng mga pagpapala, pagsunod, una yon. Pangalawa, pagbigay. Alam niyo ba yung taong bigay ng bigay, lalong yumayaman? Bakit? Sabi ng Diyos sa Lucas chapter 6, verse 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, ang umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng panukat sa inyo ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit hindi ka umasinso. Kasi yun lang yung binigay mo eh. Sabi ng Diyos kasi yan. Kaya ang nagbibigay ng marami, aani ng marami. Ang nagbibigay ng kakaunti, aani ng kakaunti. Alam niyo mayroon tayong lagayan dito? Nakikita ng Diyos yan eh. Kung magkano lang ibinibigay mo. Yung desire ng puso mo na gusto mong umasinso, samahan mo ng sakripisyo yon. Yung problema po kasi, maraming nag-aalibay, di ako makakapag-test kasi kulang pa. Kulang naman talaga. Pero sabi po ng Panginoon dun sa aklat ng Lucas, yung matandang naghulog ng kusing, di ba? Mas kinalugdan ng Diyos yun kasi naghulog ng sobra-sobra. Alam nyo yung tithes and offering, o pagbibigay natin, mas epektibo po yan kung talagang para na lang sa iyo, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Epektibo yan. Dahil ang Diyos hindi yan mangungutang sa tao. Pero kung nagbibigay ka, limbawa, may mga giver eh. May mga giver naman. Pero yung mga giver na kaya nagbibigay yan, sobra-sobra sa kanila yon. Natutuwa naman ang Diyos na kahit pa paano, hindi ka nakalimot. Pero, ang epekto niya, ng bunga niyan, kulang. Mas marami kang ibinibigay na nagsasakripisyo ka, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, Matthew chapter 10, verse 42, kahit isang basong tubig ang ibibigay mo dahil sa lingkod yan ng Diyos o mga lingkod yan ng Diyos. Sabi po dito, tandaan ninyo, sino mang nagbigay ng kahit isang basong malamig na tubig ng isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, tiyak tatanggap ng gantimpala. Huwag tayong maramot. Pag maramot ang isang tao, hindi umaasenso. Pero pag ang isang tao giver o mapagbigay, lalo siyang pinagpapala. Sinabi ng Kawikaan chapter 11 verse 24, ang mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Sabi po diyan, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan. Susi po yan. Pag kuripot po tayo, kasi nag-iisip tayo, baka tayo kapusin. Sabi nga ng Diyos, kaya nga kung may pananampalataya ka, tapos mo, awa ng Diyos. Tingnan mo itong pinatayo namin doon sa likod. Matapos na rin. Laban lang ng pananampalataya yan. Laban lang. Lord, pangako mo yan. Lord, pangako mo yan. Lord, sinabi mo yan. At maraming purpose po dyan. Pwede ka naman kumuha ng trabahanting tatatlo, bakit ka kumukuha ng 10? Kasi nakikita mo, pag kinuha mo sila, nakakatulong ka din sa pamilya nila.
Yung mga nagtatrabaho sa atin, huwag nating tipirin. Maghapon niyang gumagawa. Bayaran ang dapat bayaran. Minsan, sobrahan nyo pa. Huwag niyong pauwiin niya, walang dala yan. Kung mayroon kayong maipapadala, ipadalhin niyo. Bakit? Ang balik niyan sa atin ay sobra-sobra. Amen? Nandyan ba kayo? Pag nagserbisyo sa inyo ang tao, bayaran niyo. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang magpagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang kamay. Sa 24, 25, anong sinasabi po? Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong, tiyak, tutulungan. Yung tinutulungan mo, may gagamitin din ang Diyos para sa'yo. Amen. Sinong gagamitin ng Diyos sa'yo kung wala ka namang tinutulungan? Sa'yo lang. Kaya dapat nag-iisip tayo, malawak ang kaisipan natin. Kung tayo'y mananampalataya sa salita ng Diyos, ang susi talaga pagbibigay. At pag nagbigay kayo, huwag kayong magbigay na parang mga politiko. Magbibigay nga ng upuan, may pangalan nila sa likod. Pag nagbigay kayo, wala nang nakakaalam. Sabi ng salita ng Diyos, ang ginawa ng kaliwang kamay, di na nalalaman ng kanang kamay. Huwag na ninyo i-broadcast. Minsan, hindi nga sinasabi dito, pero pagdating ng chismisan, kung naman ang bigay nyo dapat wala nakakaalam. Sikreto lang. At ang ama mo lang ang nakakaalam na nagbibigay ka. Ang ama lang ang may utang sa'yo. At siya ang magbabayad sa'yo. Parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa mga mahihirap. Minsan naalala ko lang, yung mga, nakita niya ba yung nagkumakantang bulag dyan? Minsan nakaparking lang sila dyan sa bakery, kanta sila ng kanta, ang init-init, tapos dandaan lang yung mga tao. Ang tao busy-busy, wala man lang nagbigay kahit. At minsan nakita ko pa galing Talipapa, nag-march sakal, ano ba nung tumutunog? Nag-march na, hila-hila yung karaoke habang kumakanta. Wala man lang nagbibigay. Hindi, kawawa. Kawawa. Kung may sobra-sobra kayo, bilib ako ng mga taong halimbawa, nagdadrive. Maraming pera. Abutan man lang ng Jollibee yung mga traffic enforcer. Kahit tubig lang. Magano lang tubig? 10. Ibigay mo lang kasi sila nagmamando. Mga kurap naman yun. Wala ka nang pakialam doon. Buhay nila yon. Ang pakialaman mo, buhay mo. Amen. Minsan di tayo nagbibigay kasi inisip natin, iniinom lang naman yan. Pakialam mo. Kung iinom niya yan, bahala siya. Ang titingnan mo, ikaw, ang puso mo. Kaya kung binibigyan ng awa ko nauuhaw na siguro, pambiling gin man lang. Ito, yung lasinggo yan. Di ba? Wala nang pakialam. Ang isipin po natin, kaya nga, ang sabi, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong, tiyak na tutulungan. Maawa tayo sa tao. Maawa tayo, marunong tayong magbigay. At pag nagbigay, huwag nang i-broadcast. At ang pangatlong susi, matuto tayong gumalang sa magulang. Sa Efeso chapter 6, verse 2 hanggang 3. Alam niyo ba yung pangako ng Diyos dito? Anong sinasabi Efeso chapter 6, verse 2 hanggang 3? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Anong pangako? Verse 3. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Giginhawa. May blessing Pag marunong tayong gumalang sa magulang, alam niyo yung paggalang sa magulang, dapat yung magulang ang nag-uutos, hindi ang anak ang nag-uutos sa magulang. Nakakita na ba kayo ng mga anak na kung utusan ng magulang? Pa! Abot mo yan, pa! Di ba? Yung mga magulang na di makautos sa anak, wait lang. Biri mo anak, utusan ka ng magulang, sasagutin mo ng wait lang. Nakikinig ang Diyos. At mayroon siyang kasunduan o batas na nagsasabi, mga anak, igalang mo yung iyong magulang. Pag igagalang mo yung iyong magulang, ang sabi ng Diyos, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa.
Yung mga anak na hindi marunong gumalang sa magulang, kahit saan ka makarating, hindi mo matamasa yung blessing na sinasabi mo. Kaya umasinso ka na kasi masipag ka, aral. Para saan ang pag-aaral? Para saan ang pag-aaral? Para lumaki ang kita. Pero pag hindi ka naman marunong gumalang sa magulang mo, walang kwenta yan, walang mangyayari, walang blessing. Kaya alam niyo yung mga simpleng pamumuhay lang, umaasinso yung tao dahil hindi sila kuripot sa magulang nila. Pag inuutusan nila sila ng magulang nila, sunod sila. Hindi na sila nakipag-diskusyon sa magulang nila. Sa Bible po yan, utos po yan. Mga anak, igalang ninyo ang iyong mga magulang. Yun yung pangatlo. At yung pang-apat, dapat naging matuwid. Kawikaan chapter 10 verse 6, pag matuwid po ang isang tao, uulanin ng pagpapala. Kawikaan chapter 10 verse 6, ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala, kabutihan. Pagpapala at kabutihan, ngunit ang bibig ng masama nagtatakip ng karahasan. Sabi po. Kawikaan chapter 28 verse 20, dapat tapat. Pag tapat ang isang tao, may mga blessing. Anong sabi? 28:20, ang taong tapat mananagana sa pagpapala, ngunit parusahan ang yumayaman sa pandaraya. Mga tao ngayon, basta lang kumita kahit ano ng mga pinagsasabi. Minsan hindi na sinasangguni ang Diyos, basta lang bumalik sa kanilang malaking kita. Ano mo na may malaking kita, no? Hindi ko maintindihan ng tao. Anhin mo man yung malaking kita kung magulo naman ang buhay mo. Di baling, sabi nga, isang dakot na may payapa kaysa dalawang dakot na wala kang kapayapaan. Anhin mo naman yan. Kawawa po tao pagdating ng panahon, pagharap niya sa Diyos. Lalo na kung alam mo, kasal ka na ng Diyos. Alam mo, marriage contract, hindi ka na pwedeng kumuha sa pagpapakasal sa iba. Yung mga taong tumanggap sa Panginoon, ikinasal ka na ng Panginoon, may kasunduan na po yan. At yung kasunduan na yan, dapat mong sundin. Pag hindi mo sinusunod yan, kawawa kapag dating ng panahon. Yung mga taong nawala ng panahon sa mga pakikipagpilusip. Huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon, nasa kasunduan po yan. Pag absent ka, pag wala ka sa church, sasabihin mo, alibay ka. Oy, okay. Bahala ka sa buhay mo, ikaw naman nag-alibay, pero alalahanin mo, sabi ng Diyos, huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Kasi una, unfair din yan sa dumadalo. Amen. Unfair din. Bakit? Bakit kami nakakarating? Bakit kayo lang ba may problema? Kayo lang ba napapagod? Kayo lang ba masakit ang likod? Kayo lang ba inaantok? Pero bakit? Sinong hindi inaantok dating sa preaching? Lalo na yung boring yung preaching. Sinong walang trabaho bukas? Sinong hindi ang sarap maggugulong-gulong sa banig pag linggo ng umaga eh. Sarap pa eh. Kaya lang, ang ingay na ng alarm clock mo. Pare-parehas naman po tayo. Kaya tayo nandito kasi may kasunduan ang Diyos at saka tayo. Ini-ignore mo yung kasunduan na yon. Sa tingin mo, pagdating ng panahon, may haharap ka ba sa Diyos? Pwede mo bang sabihin, busy po ako? Ang Diyos ba, mas busy yon. Alam niyo ba yon? Mas busy ang Diyos eh. Sa lawak ng kanyang kapangyarihan, ang dami niyang iniintindi, pati mga ibon iniintindi ng Diyos yon. Biri mo pinagtsatsaga ng Diyos, bilangin yung buhok mo, ganun siya kabisi. Iilan tayo? Ikaw, saan ka ba busy? At yung busy mo para lang sa bunganga mo. Tapos pag namatay ka, gusto mo langit. Mauna ka pa sa pila. Uy, ba't nandito? Ito, hindi naman ito sunod nagsisimba. Nauna ka pa sa pila. May mga taong, di ba, naiintindihan ba nyo yung pagdating, gagawa talaga ng paraan makasingit. Walang singit sa langit. Matuto kang sumunod, stricto doon. Kaya nga, sabi ang taong tapat mananagana ng pagpapala. Alam po ninyo kung bakit ang mga taong, alam mo tapat eh, dito pa lang sa lupa, nararamdaman na niya yung blessing. Yung mararamdaman niya ang gaan ng pakiramdam maglingkod sa Diyos. Tandaan po ninyo, pag nawala na kayo ng gana sa pakikipagpilusip, ibig sabihin may problema ka na. May problema ka na. Yung pagdating mo sa Diyos, parang, ano ba naman to, linggo na naman. Dumarating yan. Ako, dumarating sa buhay ko yan.
Tagal-tagal, 27 years na rin akong ganito. Pero may mga panahon na parang tamad-tamad bumangon, pero oh Lord, paano pag namatay ako? Alam niyo ba kung bakit? Sabi ng Lord, pag namatay ka na tumalikod ka sa akin, yung lahat ng ginawa mo nung unang magaganda, mawala ng kabuluhan yon. Nasa Ezekiel yon. Sinabi ng Diyos yung Ezekiel yon. Yung mabuti na nagpakasama. Ano ba yung masama sa mata ng Diyos sa atin? Yung hindi mo na ginawa ang dati. Kaya nga sabi sa Revelation, nagtatampo ako sa iyo. Yung ginagawa mo nung una, hindi mo na ginagawa ngayon. Dito papasok yung katapatan. Alam mo ba yung katapatan? Sabi ko nga kay Cha at saka kay Hardy, abroad na kasi si Hardy. Hindi maghiwalay na sila. Layo na, mag-asawa yan ha. May ibang banig na si Hardy, may ibang banig na si Cha. Dati isang banig lang sila. Pero kung tapat sila, kahit dalawa banig nila, okay lang sila. Mayroon kasing mga tao pagtalikod na, binata na. Pag wala na si mister, wala na, binata at dalaga na. Papugi na yan, pa-cute na yan. Sa mata ng Diyos, kahit anong problemang mayroon ka, kung mahal mo talaga ang Diyos, kung tapat mo ang Diyos, tapat ka sa Diyos, di ka pwedeng manlamig Pagpapalit mo si Lord sa kayamanan, isa kanya lang galing naman yon. Amen? Pagpapalit mo, may sakit ako sino ba doktor? Sino ba doktor? Lahat na mayroon kang sakit, di mo nararamdaman. Alam niyo si Eli Soriano, namatay na, di ba? Matagal nang may sakit sa baga yon. Pero nakakatuwa, hanggang sa huling hininga niya, nag-broadcast pa siya. Di na nga siya nakapag-asawa. Hindi ko na maibig sabihin na, ang tinitingnan ko dito, yung kanyang pagiging fanatic sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Yun po yun. Na kung ikumpara ko yung sarili ko, ako may time pa akong mag-cellphone mag-Facebook, mayroon kasi ako sa cellphone yung billiard nahilig ako sa billiard. Pag may lakad kami, dano ko sa billiard, sa cellphone. May time pa ako sa ganun. Na kung ikumpara ko itong taong ito, na napaka talagang grabe. Kasi nasusubaybayan ko din yung napapanood ko sa YouTube. Grabe siya. Napalayas kasi sa Pilipinas dahil sa pangangaral nasa Brazil, doon na siya namatay. Dahil binangga niya yung Iglesia ni Cristo. Di siya natatakot. Tayo, sipon lang, takot na tayong mamatay. Grabe. Yung katapatan natin sa Diyos, huwag natin ipagpapalit. Dahil sa Kanya lahat yon. Lahat Kanya. Ano ka ngayon? Yun, galing lang sa biyaya ng Diyos yan. Nasa aklat ng unang Korinto chapter 4 verse 7. Anong sabi ni Apostol Pablo doon? Gusto lang daanan natin yung unang Korinto chapter 4 verse 7. Sabi ni Pablo, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Nandiyan pa kayo? Kung binigyan ka ng Diyos ng ganito, ganito lang. Sabi niya, kung gayon, bakit ninyo ipinagyabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Bigay lang ng Diyos Kung binigyan ka ng Diyos, nadyan ka lang. Alam niyo ba kaya nga tayo tinuruan ng Diyos humingi? Kasi gusto ng Diyos, yan ka lang diyan ka lang. Pwede ka mag-request. Pinanganak kang pobre ang nanay mo, tatay mo, nasa bundok kayo nakatira, tapos binigyan ka ng Diyos ng utak, naisip mo, ganito lang mabuhay. Natuto ka sa aral. Sabi ng Diyos, humingi ka, bibigyan ka. Hingin mo makalipat ka man lang sa syudad kung nasa bundok ka. Pwede. Pwedeng baguhin ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Alam niyo si Manny Pacquiao, hindi pa nga siya Christian, nagdadasal na siya sa ring. May mga rosaryo pa nga siya Ganun-ganun pa nga yung nanay niya na habang may fight yun, ganun-ganun pa yun. Ibig sabihin, hindi man nila alam ang tamang aral, pero alam mong maka-Diyos na itong mga taong ito, binago ng Diyos. Pati pananampalataya, binago ng Diyos. Lahat yan blessing. Kaya tayo, na naglilingkod sa Diyos, dito ngayon, alam natin, maganda ang kinabukasan natin kung patuloy tayong maglilingkod sa Diyos at tapat tayo. Siyempre, yung ating paglilingkod, isusubok talaga yan. Hindi naman pwedeng walang pagsubok. Sila ni Ian, sino ba mga teacher dito? Maging teacher ba yan kung di ka takot-takot na exam? Di ka pwede maging teacher kung di ka i-exam ka muna. Kaya nga, yung katapatan,
Importante yon. Yun po yung panglima. At yung pang-anim, kung gusto mo yung blessing, nasa 1 Peter chapter 3 verse 10. Busal-busalan yung bibig. Sabi sa unang Pedro chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ipigilin sa paghabi ng kasamaan ang anumang panlilinglang at madayang pananalita sa kanyang mga labi, di dapat lumabas. Susi ng blessing, busalan yung bibig. Minsan sa atin kasi kumita lang, grabing magsisinungaling. Ang hilig-hilig natin magtahi-tahi ng kwento na wala namang kwenta. Ang dami niyan. Kaya hadlang yan, kumbaga sa imbornal o sa kanal, may nakahadlang na dumi na hindi pwedeng dumalo yung tubig. Kaya nagbara. Sabi ng Bible, kung sino man ang nais ng payapa at saganang pamumuhay, yung dila niya pigilin sa paghabi ng kasamaan. Dapat ang lumalabas sa bibig natin, sabi ng Santiago, yung mga salita lang ng Diyos. Mas marami, mas mabigat sana ang mga salita ng Diyos. Kahit may problema ka, huwag mo na iparamdam na may problema ka. Di ba? Kasi ang buhay, ang kasaganaan at kamatayan sa dila nakasalalay. Pag nagsalita ka ng wala, lilipad yung wala. Pagbalik, wala din. Pag nagsalita ka ng mayroon ako, magaling na ako, lilipad yun. Pagbalik yan, dala-dala yung kagalingan. Parang bumirang yan. Magaling na ako! Kaya sabi ng Diyos sa mga anak niya, pag nakarating kayo sa promised land, ang sasabihin lamang ninyo, blessing. Tayo, kahit pinagaling na tayo ng Diyos, aray, may sakit ako. Alam niyo, minsan yung sasakitan, tinatamad lang yan magluto, maglinis. Tinatamad lang maglabayan, kahit sakit-sakitan lang yan. Kaya hanggang natapos yung taon, puro siya may sakit. Pero pag nagpalipad ka, mayroon. Ako bilib ako ni Pastor Art, marami ko natutunan kay Pastor Art. Brother John, sama ka sa akin, punta tayo sa Karami, lagi ako sinasama sa Karami noon eh. Ako pera, Pastor, bahala. Tapos sakay na kami sa jeep, biglang 20 pesos lang yung pera. Sinasama ko 20 pesos lang yung pera niya. Buti na lang pulis siya. Hindi siya pulis. Lagot kaming dalawa. Kaya minsan, tapos pagdating namin doon sa Krami, may kausap siya, minsan abutan na siya 1,000. Kita ko yun. Siring lang. Pag uwi namin, may pera na siya. Pananampalataya. Tapos ituturo niya sa akin yun. Dami ko natutunan doon. Alam mo ba, nagsiminto kami doon sa Buhay para kay Jesus? Yan tubig dati, 2 oras lang. Di nag-imbak na kami ng tubig sa drum. Halo-halo kami. Nako, nang nahalo na namin siminto, pagtingin namin sa drums, naubos na pala yung tubig. Patay, saan tayo kukuha ng tubig? Kasi napakahirap ng tubig dito sa Francisco Homes dati. Doon pa kami sa, dyan, may, pa dyan, yung dating Verde Height, may pa dyan, Manukan, dyan pa kami nag-iigib. Doon ang buhay. Yuko kami mga nagtawa, sige, pray tayo, pray kami, hawak-hawak kami. Lord, kailangan namin tubig. Tapos, binuksan namin yung gripo, may sabi yung gripo, tumulo. Tumulo. Pagtulo ng tubig, pagkatapuno yung drum, namatay. Sabi ko, kaya pananampalataya ko, oh Lord, totoo ka talaga. Sa atin kasi ngayon ang lumalabas sa atin, ay wala nang pag-asa yan, walang tubig, bukas pa yan. Tinitamad lang. Nakasiminto yan. Alam mo ba, na yung bibig natin, kung gusto mo ng blessings, bibig mo, busalan mo. Ang hirap gawin yan, mga kapatid, lalo na, kasi ang emosyon natin, grabe, pag nakakakita tayo ng react talaga kayo kaagad. Pero baguhin natin yon. Ingatan natin huwag lumabas sa bibig natin, kasi yung bibig natin, buhay nga at kasaganaan nakasalalay dyan. Kung gusto natin na masagana at payapa, pamumuhay. Yun po yung pang-anim. Kaya nga sa Mga Ngaral chapter 5, Ecclesiastes o Mga Ngaral chapter 5 verse 1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Sabi po diyan, Mga Ngaral chapter 5 verse 1, ang bagal ng operator natin. Ang bagal. Sabi po dito, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang
kung ano ang mabuti, masama. Tuloy, verse 2, sabi po, verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Kahit sa panalangin, hindi dapat pabigla-bigla. Dapat, pag mananalangin, talagang iniisip mo kung ano hihingin mo sa Diyos. Kahit sa prayer, kung gusto mo healing, maging tapat ka sa healing. Hindi yun, Lord, kung gusto mo lang. Pag may hinihingi tayo sa Diyos, huwag tayo pabigla-bigla. Diretso. Alam niyo ba yung kwento tungkol sa gumawa ng bangka? Gumawa ng bangka. Nagputol ng napakalaking truso, ginawa niya bangka, nagkamali siya. Lord, huwag na lang itong bangka. Baguhin ko na, sagwan na lang. Yung bangka, naging sagwan. Nagkamali na naman siya ng kurte ng sagwan. Sandok na lang, Lord, to. Sandok na lang. Nagkamali na naman sa sandok. Toothpick na lang, Lord. Yung napakalaking truso, naging toothpick. Minsan nagpipray tayo dahil may pananampalataya tayo. Laki-laki ng ating pananampalataya. Pero minsan, ang nare-receive natin, toothpick. Pabigla-bigla kasi sa panalangin. Huwag kayong hihingi muna sa isa hanggat hindi pa na-receive yung una. Amen. Minsan kasi wala pa, nagpipray ka ng sasakyan hanggang sa di dumating yung sasakyan. Pagdating ng sasakyan, saka ka naman hindi na isang bagay naman. Isa atin kasi pabigla-bigla sa prayer. Anong sinasabi doon? Nasana? Isipin mo munang mabuti ang ipangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Tandaan natin, sa pakikipag-usap natin sa Diyos, huwag natin isipin na katulad lang natin siya. Harap ka nga sa mayor, tudupo ka na eh. Mayor pa lang yun. Kung congressman yan o kung governor yan, lalo sa presidente. Isipin mong mabuti, ikaw ay nasa lupa at siya ay nasa langit. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sabi po diyan. Tuloy. Sabi sa verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ay yung sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kaya ingat tayo dito kasi sabi nga doon sa 1 Peter, kung gusto mo ng saganang pamumuhay, dila mo ipigilin sa paghabi ng kasamaan. Ano sabi? Kasunod. Sabi po diyan, kung mangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Tuloy, verse 5. Mabuti pang huwag ka ng mangako ko kaysa mangako kang hindi mo tutuparin. Marami tayong pangako sa Diyos, hindi natin tinutupad. Minsan yung sinasabi natin, I love you, Lord, ingat tayo dun sa I love you, Lord. Baka, I hate you, Lord, yan. Dapat ingatan natin yan. At ang panghuli, huwag nating pabayaan ang templo ng Diyos. Yung gusto natin ng blessing. Yung bahay-simbahan natin, mahalin natin ito. Yung ating mga pagtitipon, mag-ambag tayo ng kung ano mang mayroon tayo. Sabi sa Ageo chapter 1 verse 4, Ageo chapter 1 verse 4 hanggang 10. Dito natin makikita na napakahalaga sang susi ng blessing o pagpapala. Huwag nating pabayaan ang templo ng Diyos. Ano sabi? Tama bang naninirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak-wasak naman ang aking templo? Sabi ng Diyos, tama ba yon? Tuloy. Sabi po, hindi ba niyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakakabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay ng kasiyahan. May damit nga kayong naisuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa. Tuloy natin. Alam bakit ganyan ang nangyari? Anong sabi niya? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Yung palang pag hindi natuwa si Lord sa atin, walang blessing. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trusong gagamitin ng muling pagtatayo ng templo upang ako'y masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Tuloy, verse 9, sabi po, umasa kayo ng ani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo at ng kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. Linaw. Kaya kung gusto natin ng blessing,
Magpaganda din ang bahay, pero magpaganda din tayo ng bahay ng Diyos. Kasi alam mo ba ang templo ng Diyos, katabi ng palasyo ni David at saka ni Solomon? Nandun yun, magkatabi, isang compound lang yun. Ang gaganda nun. Minsan tayo, kung pupunta natin sa church, pag linggo, minsan, ito ng church natin, kailangan talaga siyang palitan. Kita, ayun, wala namang anay sa loob yan. Hindi ko alam kung saan ang galing ang anay. Ay, iniisip ko, siguro binibigyan tayo ng Diyos ng magagawa. Kasi wala naman talagang anay din sa taas eh. Binakbak na namin yan. Wala naman talagang anay dyan. Ito, tingnan mo, hindi ko alam kung saan galing yung mga yan. No? Pag dumating mga pastor, ganda ng mga dekorasyon namin, pastor, mga pastor, no? Sabihin ko sa kanila yon. No? Mga palawit. Di mo maintindihan. Dapat mayroon tayong panahon sa templo ng Diyos. Dito nakasalalay ang blessing. Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Malakias chapter 3 verse 10. Sabi po, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko babuksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Nagpapasubok ang Diyos. Depende na lang yan sa pagsunod natin sa Kanya. Pero kung, oh Lord, sabi mo may kasunduan ang Diyos at saka ang tao. Isa sa kasunduan yan. Sabi ng Diyos, subukin ninyo ako. At bakit natin gustong magbigay, gusto tayong pagpalain, at yung pagpapalang hindi kapos. Hindi lang para sa pamilya mo. Usap kami ni Liberty, sabi ko sa kanya, gusto kong makabalik yung mga kamag-anak ko dito. Kaya lang, makapag-share man lang ng blessing sa kanila na iba na buhay mo ngayon kaysa buhay mo dati. Yan tanong, paano? Matuto tayong sumunod. Pag medyo inatake tayo ng demonyo, alalahanin natin ang kasunduan ng Diyos natin sa Diyos. Alalahanin natin lagi. Natatawa ako doon sa share ni Ian na, ba't kayo mahirap? Diyan nakakatawa, no? Di lang ninyo alam. Mukha lang kaming mahirap. Sinabi ni Pablo lang, mukha lang kaming mahirap pero marami kaming pinapayaman. Mukha lang. Iba talaga ang buhay ng mga mananampalataya. Tayo mayaman tayo sa kabutihang loob. Dapat kung hindi man tayo mahirap sa financial o pangangailang material, pero yung kabutihang loob, mayaman tayo niyan. Alam yung kawawa ng tao, yung mahirap sa loob, mahirap sa labas, mahirap yung bankrupt talaga. Pag spiritual, tulog. Pag nag-preaching, bankrupt ka spiritual. Tapos yung kalusugan mo, maya-maya ka na lang nagkakasakit. Nagkakasakit tayo pero hindi yung maya-maya. Ibig sabihin parang, ano ba ito? Kumbaga sa kahoy, yung klase ng materialis mo, kukulamber, madaling anayin. Dapat yung mga magagandang klaseng kahoy tayo. Mga lingkod tayo ng Diyos. At hingin mo. Ngayon, hindi na uso ang kahoy. Sabi nga nila, ang kahoy, may mga kahoy matitigas. Siniminto ko na. Para talagang, kasi kahit naman siminto, pwede ding mabulok kasi yung, lalo na kung matabang. Lagyan mo naman ng isang sakong siminto ng 10 latang graba at saka buhangin. Tabang talaga yon. Tapos lagyan mo ng bakal na maliit. Madali lang din. Ibabagsak ng lindol yan. Pero kung matibay yung pagkasiminto niyan, matibay ang bakal, parang pananampalataya yan. Tatayo ka lang naman ng bahay, tibayan mo na. Amen? Kaya ang ganda nung sinasabi ni Isaias, kung susundin mo lang ang aking mga itinuturo, pagpapala, dadaloy sa iyo. Tapos nang kami ang gustong daluyan ng pagpapala, alam nyo na, si Ekskreto. Alam nyo na. Sa sunod na mga araw, kita natin sumunod ito. Bakit? Palagay nyo mabuti ang puno kung mabuti yung bunga. May blessing. At yun ang ating minimiti. Hindi lang yung mga material na blessing. Nakikita ko naman dito sa church. Ako nakikita. Pero gusto kong pagtibayin pa yan.
Wala namang naghihikaw sa atin eh. Dito, makikita mo naman na may mga pagpapala. Nakakagraduate ang mga anak, blessing yon. May mga trabaho. Huwag na kayo maghanap ng malaking sweldo, trabaho lang hinahanap ninyo eh. Huwag na, basta may trabaho. Yan ang importante. Wala naman naghihikaos. At gusto natin pagtibayin kasi nakikita natin, hindi lang para sa atin pala ito. Itong pagkaunawa natin dito, hindi lang sa akin. Ako, kontento na ako dito eh. Ako lang, kami lang, okay lang. Eh, hindi lang naman para sa atin, dami pa diyang hindi mangmang pa sa salita ng Diyos. Kaya nga, dinala kayo ng Diyos sa mga kaibigan na matigas ang ulo, dinala kayo ng Diyos doon. Alam niyo ba kung bakit nakakahalubilo tayo sa mga taong, para mission niyo yan eh. Kaya huwag kayong papayag, baka hanapin ng Diyos yung salita na yan na ibinaon nyo lang sa ilalim ng takalan, sa ilalim ng higaan. Huwag nating ibaon ang blessing na ito sa ilalim ng ating mga higaan. Patuloy at patuloy hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Maglilingkod tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat po at sang hamon sa bawat isa sa atin, ang pagpapala. Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghimagod, kahit napapagod yung katawan. Ang susi natin diyan, pag napagod ang katawan, yung Isaiah 40:31, anong sabi doon? Ang sino mang may pananampalataya ay parang pakpak ng agila, lipad ng lipad, ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Muli. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang susi niyan, Anong susi niyan? Tiwala. Sipin mo, kaya ka tayo nandito eh. Lord, kaya ako nakatayo sa pulpitong ito dahil sa'yo. Kahit tumatanda tayo, medyo, dahil sa Diyos. Binibigyan tayo ng natin sa Diyos. Kahit tayo lipad ng lipad, tulog mo lang saglit yan, babalik na naman yan. Yan ang importante doon. Hirapan ka, napagod ka, inom mo ng tubig. Alam mo yung mga pagod, minsan yung gutom na gutom ka, gusto mo nang kumain, upakan ng buong manok, subo lahat, buo, dahil sa gutom. Simple lang ang sikreto niyan, alam nyo, uminom ng tubig. Cleansing pa yon sa katawan. Yung malabong paningin, biglang, linaw na. Kainom ka kasi ng tubig. Si Kristo, ang ating Panginoon, 40 days hindi kumain. Lumalakas lalo. Tayo humihina kasi puro tayo eating. Hallelujah. Kaya ang papuri at pagsamba para sa Panginoon. Sabi ng Diyos, kaya niya tayong pasasaganain sa lahat ng sobra-sobra pa para makatulong tayo sa iba. Tayo pong lahat ay tumayo. Holy Spirit, patuloy kang magmensahe sa bawat isa sa amin. Patuloy kayong magbigay ng aming mga pangangailangan spiritual, Lord. Patuloy mong ipaalala.